Pinatawan ng MTRCB ng 12-day suspension ang It's Showtime. Nandiyan nagtrending pa ang pangalan ni Lala Soto, MTRCB, at pinapatrending din ang hashtag Lala Soto Resign at Abolish MTRCB. Buntis ba si Erich Gonzalez? Nasa kanya kung gusto niyang i-announce in public or sarilinin. Pinarinig ka ba? So, ang dami ng unfortunate na mga nangyari kay Gigi Delana, ginanyan niyo pa. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya ichika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito naman po si Papa O, si Oji Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin? Ayan! Ichika mo na! Dali! La 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 la! Ayun! Handa naman. Kasi nga gusto namin sa Spotify kayo. Yeah! Para yung buo ng Ichika mo na dali, andun po yan. Yeah! Ng Flip Music. Oh, diba? Umiabangan kayo. Ay! Baka ma-preempt. Ay! Huwag na muna, no? Nakakaloka ng tao. Tuloy na ba? Hi! Ay! Pinatawan ng MTRCB ng 12-day suspension ang It's Showtime. Ito'y may kinalaman sa kulitan at harutan sa icing ni na Vice Ganda at Ayon Perez na kinall out ng ilang netizen para aksyonan ng MTRCB. Binigyan din ng 15 days ang ABS-CBN para sagutin through motion for reconsideration kung bakit hindi kailangan patawan ng 12-day suspension ang naturang programa. Samantala, kung sakaling di magtagumpay ang ABS-CBN na maiatras ang suspension, nakahanda naman ang istasyon para pansamantalang palitan ang title at maglagay ng mga bagong segments, pero ang mga host pa rin ng It's Showtime ang bibida bilang mga host. Maaalalang noong 2010, nung pataw ng 20-day preventive suspension ang It's Showtime na ginawa pansamantalang magpasikat ang title na It's Showtime. Marami naman ang tumutuligsa sa MTRCB sa naging desisyon nito sa It's Showtime. Nandiyan nagtrending pa ang pangalan ni Lala Soto, MTRCB, at pinapatrending din ang hashtag Lala Soto Resign at Abolish MTRCB. Binugbog ng husto sa bashing ng mga netizen si Chairwoman Lala Soto dahil sabi unfair at biased daw ito dahil anak nga ito ni Tito Sen na may programang katapat ng It's Showtime. Tinatanong din ng netizen kung parurusahan din daw ba nila ang EAT dahil sa malutong na pagmumura ni Wally Bayola. And according to our source sa MTRCB, hindi magre-resign si Chairwoman Lala Soto at ginagawa lamang daw ng MTRCB ang kanilang trabaho bilang guardians ng televiewers. Yung issue ng kay Wally Bayola ay nakapila umano sa isa sa maraming complaints sa Adjudication Committee. Ito yung pinakakorte ng MTRCB. Kabilang ang iba pang complaints sa EAT, sa Itbulaga, sa Channel 7, at iba pang violations din daw ng It's Showtime. Sumagot naman ang ABS-CBN management at bahagi ng statement ay magsusumiti sila ng motion for reconsideration para patunayang wala silang nilabag na batas. Samantala, dinamayan si Meme Vice ng kanyang mga kaibigang stand-up comedians sa bahay kinagabihan para kahit paano ay maibsan ang lungkot ni Vice. Kaya kwentuhan at tawanan lamang ang bumalot sa dinner na yon. Ako, ito na, di ba? Sa isang Facebook fan page ng mga Marites. Ay lumabas yung muka ni Erich Gonzalez. Oo. Ang ganda, no? Oo, Diyos ko. Ang fresh. Buti na lang walang nagtanong ng, buntis ba si Erich Gonzalez?
Eh, kasi apaka-sexy. Oo, kahit maluwag yung kanyang polo. Ay, Diyos ko, bagay na bagay. Ang ganda ni Diane, ni Erica. Oo, diba? Ayun, Kasi birthday month din ni Erich. Kaya doon sila, kasama yung isang doktor. Ayan, diba? Ang fresh niya, no? Ang dami na kami sa kanya, in fairness. Kasi diba, hindi nagpapakita ng mukha si Erich doon sa kanyang mga posts lately. Tapos mga bags lang, kung ano mga stuff ang pinapakita niya doon, kahit sa IG story niya. Walang mukha, kaya nagpapalagay yung iba kung buntis na si Erich. Unang-una may asawa naman si Erich. So kung buntis siya, nasa kanya kung gusto niyang i-announce in public or sarilinin. Pinariringgan ka ba, Tre? Gagawala. Ganun na ngayon ang mga tao, ha? Diba? Pag gusto ko ng i-social media, sa social media, kapag ayaw ko, akin lang to. Oo nga. Tama naman. Pinariringgan ka kasi. Baka ikaw may pinariringgan. Ayun natin, mag-birthday nga ako. Kaya napaparinig ako talaga. Talagang pinapasok nga. Wala kang contribution, nangihingi ka pa. Ayun natin, nangihingi nga ako ng contribution. Christmas party lang. Ewan ko sa'yo. Contribution. Basta abangan natin si Erich since naman siya, happily married siya. Yes. At sabi nga nung isang comment, totoong mayaman ang jowa ni Erich. Okay, ako naman magsasabi, si Erich nung dalaga, mayaman na din yan. Ay, mayaman. Yes. Talaga. Correct. Erich, hello! Birthday month natin. Ito yung QR code ko. Grabe. Di ba dapat si Brena to? Dapat ba nasa likod natin siya today? Si Brena Kakalo. Anyway, abangan natin kung may i-announce si Erich. Kung siya man ay hindi pa kagampan, tanggapin natin, baka ini-enjoy niya. Anyway, I miss you, Dai. I miss you, Erica. Close din kayo ni Erich, Dai? I'd like to think so. Diba? Malay mo, ma-interview mo sa Inspires. Sana, no? Diba? Pinariringgan ka na naman, te. Kasi mo ma-interview. Ganyan mo Alam mo, maldita ka, Jex. Mangingi ka na ng Gcash. Wala? Kaloka ka, na-interview ko na si Erich. Ano ka ba? Sa, pinagluto pa nga niya ako. Tapos, inano ko siya, pinrank ko siya, na hindi masarap yung spaghetti mo. Yun. Ang taga na nun nung pandemia days. Yes. Maganda magkatsikan ulit kayo, Nay, para ang latest. Catching up. Diba? Ito nga yung latest. Ano ba naman yung producer ni na MC Lassie at ni Gigi Delano dyan sa Doha, Qatar, ha? Naku, hindi lang pala silang biktima daw, ha? Sabi. Nakakaloka dahil marami na rin daw, may mga nagbabasketball pa mula rito. Tapos yung pagdating doon, Diyos ko, parang Tom Jones sila, singguto. Anyari na yun nga, dahil supposedly meron silang shows, di ba? Biglang naka-isang show na lang sila kasi hindi, yung isang show na yon hindi pa sila fully paid. Kahirapan pa ng paniningil daw. Hindi na sila nag-second show kasi nga, bakit daw kasi sila mag-show pa? Yung first nga, hindi pa fully paid. Ito pa kayang pangalawa, kaya hindi na nila itinuloy yung iba. Ang gusto ng producer, i-move ng Tuesday. Syempre, mga kababayan natin Pilipino sa Doha, Qatar. Alam mo yun, di ba? Malayo pa lang, nagpa-file na yan ng leave para makapanood ng concert. Lalo na kung hindi naman ito weekend. Di ba? Or kung weekend man yan at may trabaho sila, mag-file sila ng leave. So you mean, Nay, ang kontrata nila, 2 show, pero isang show lang yung pinagbigyan nila. Ang pangalawa, hindi na. Hindi na. Paano yung mga bumili ng ticket? Yun na nga. Ang sabi nga ni MC na aawa daw sila sa mga nakabili na ng ticket. Kasi parang hindi pa rin yata sila nare-refund ng producer dahil nga hindi sila mag-show. Kaya sina MC Lassie, habang ginagawa natin ito, ay palipad na pabalik ng Manila.
Nako, yung producer na yan, dapat markahan dito yan. Totoo yan ha. Dapat markahan yan dito kasi kawawa naman yung mga Filipino artist natin na gusto lamang magbigay aliw sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Lalo na sa mga kababayan nating OFW na umaasa na makakapanood sila dahil nagbayad sila. Dahil hindi naman nila itinailang yung pera, pinagpagura nila yan. Diyos ko, sa producer na yan na, Diyos ko, ano ba yan? Nakakaloka. O baka naman, no? Huwag nyo nang uulitin yan. Diyos ko, hindi na kayo makakaulit sa mga artista dito. Sila Gigi Delana, nabanggit mo kanina eh. Kamusta? Ay, Diyos ko, 11 yata sina Gigi Delana nagpunta doon. Tapos Ngangachi. Nganga. Nganga. Diyos ko, ang dami nung unfortunate na mga nangyari kay Gigi Delana. Ginanyan nyo pa. Oo nga. Kamusta sila, Nay? Saan sila nagstay ngayon doon? Ay, ayun. Hindi, meron naman doon kasi sponsored ang hotel. Oo. Eh, paano kung hindi naman na-fulfill ng producer yung usapan nila ng sponsor, di ba? Baka paalisin sila doon. Ang nakakaloka pa, Loy, yung grupo ni Gigi Delana ay laging problema ang kakainin. Ay, hindi sponsored? Oo, syempre, wala na yung producer. Ang ginagastos lamang nila yung per dime. Yung per dime po, sa mga hindi nakakaalam, ito yung parang allowance for everyday food ng mga artists. Kunwari, $50 per head, or $75, or $100, or $200 per head. Nakakagigil per naman day. Diba, may sakit yung mother ni Gigi, tapos nagre-recover siya sa aksidente. Ay, nako. Tapos ganyan pa po yung ginawa nyo. Sana man lang po kahit alagaan nyo man lang ng tama dyan. Kaya na-shock daw yung mga kababayan nating OFW dyan. Kasi nga, nung in-announce si Vice at nakikiusap si Vice, sa bayaran naman sina MC Lassie, ay nagulantang ang mga manonood pa sa show. Kaya nga sila umiyak kasi hindi nila ma-refund. Kaya Diyos ko naman, sa producer, please naman, huwag naman kayong gano'n. Ang karma, Diyos ko po. Sana hiningi niya ng TF na wala ng TF. Diyos ko, baka pagbigyan pa kayo. Hindi yung ganyan na umaasa yung mga tao dyan. Di ba? Sana hiningi niya. Just like Jex, hiningi niya talaga yung Gcash. Dapat gano'n na lang. Nakakaloka. Next time around, sa mga artista natin dito, lalo na sa mga talent managers, importante na bago lumipad, kailangan fully paid. Importante yun. Diyos ko po. Mahirap na. At least pagdating doon, sorry, nahulog mo na sa amin. Diba? Dapat ganun talaga. Diyos ko. Kakaloka. Ay nga pala nagkaroon ng book launch ang ating kaibigan si Miss Marisa Sanchez, isang mahusay na singer at komedyana. Congratulations po! My Farewell Slam book ang title. Kung saan ito'y nakakaubusan sa Lazada at sa Shopee. Wow! Ganon. Kasi weird pero kailangan ng pag-usapan or paghandaan ang iyong death. Kung pinaghahandaan mo yung future mo, even your future death, pinaghahandaan na rin daw. Para siyang isang last will and testament, andun lahat. Ayan yan ay available sa Shopee at sa Lazada. Kaka-intriga yung libro yan, Ito na nga ang problema ni Marisa. Wala na siyang masyadong stocks. Kaya nagpa-reprint siya. Ay, ang bongga. Siyempre, tinanong natin si Marisa Sanchez. Anong kanyang masasabi? Eto. Anong naisip mo? Bakit itong My Farewell Slam book ang ginawa mo, Marisa? Instinct lang, Papa O. Instinct. As in talagang pumasok lang siya sa isip ko at sa damdamin ko. Diba weird para sa iba yung pinag-uusapan ni kamatayan? Dito kasi sa slam book mo, parang ito paghahanda sa kamatayan, tama? To begin with, it's more of celebrating life rather than death. Dito kasi, ikaw ang bida sa slam book na to. Pero pag nategi ka na, bida ka man, mababasa ng mga tao yung kung ano yung nasa loob mo, ano ang gusto mo, ano ang mga desires mo, ano ang mga mithiin mo at goal mo. Kumbaga, so it's more of a diary. It's not really about death. Nagkataon lang na we will all pass on. Kaya parang morbid siya pakinggan, pero actually it's practical, useful, and helpful.
Parang ano na rin to, no? Parang last will and testament ba to? Pwede siyang mangyaring ganon, pero like what Tito Nestor said and you said, di ba, na parang kailangan ipapanotaryo mo. Nasa sayo na yun kung gusto mong maging last will and testament ito. Lahat ba ng miyembro ng pamilya dapat meron ito? Not necessarily, kasi kahit na pamilya kayo, hindi naman lahat pare-pareho ang pamilya, di ba? Merong gusto to, merong hindi gusto. So, nasa sayo yon kung gusto mo o hindi. Hindi to parang sapilitan. Pero, I urged everyone and I encourage everyone to have a copy of this book. So, would you advise them na pag-usapan na ang sa kabilang buhay? Hindi naman pag-usapan. Pero, paghandaan. Rather pag-usapan. So itong libro, itong iyong slam book ay mabibili saan? Mabibili sa Shopee at saka sa Lazada at higit sa lahat sa akin. And speaking of Marisa, Ayan, bibigyan akong Gcash, te. Gaga, hindi. And speaking of Marisa, lol. Ay, ako yung bibigyan ng Gcash? Ako na nga lang. And speaking of Marisa, Bibigyan ka ng Gcash? hindi. Ano? Siyempre, magkakaroon po kami ng show ni Marisa. Kasama po ako, si Loy, si Marisa, si Josa, sa District 1, Manila, sa BGC. Wow! Ayan, sa September 28 po yan. Ha? Talaga ba? Wow. Wow, gulat. Kinakabahan na po si Loy. So for 25 days ay kinakabahan na siya. Ha? Ako na lang yung mag-host kasi. Basta. Ayan. Ay, Siyempre, ayan. Siyempre may ticket selling po kami. 1K per head. Ayan ha. 1K lang naman. Correct. At Diyos ko, 2-hour show na yun. Ano pa? Diba? Siyempre, mga kagagahan namin doon, nakukwentuhan kami. Open mic pong magaganap. Ay! Oo. Taray. Meron po kaming kanya-kanyang set. Walang patayan ng microphone? Walang patayan ng microphone. Open mic lang? Patayan ng mga nangihingi ng GC. ng Gcash. Oo, ha? Ayan po sa District 1, Manila, sa BGC. Yes! Ayan. Siyempre, mabilis akong sinagot ni Miss Jency Flores yes! ng Heavenly Desserts. Diba? Napakasarap ng cake na yan. Ano? Diba? Excited siya to see us again. Wow! Ayan, ha? O, yung mga hindi nakapanood sa Music Museum, ito na yung chance ninyo. Yes. At malapitan talaga ito. Oo. Ayan, ha? Kasi limited lang na eh. Limited diba? lang ang seats. Oo. Ayan, ha? Hope to see you, all of you. Ako, all of you. 140 lang naman yung akasya doon. Alam ko 100 plus na lang yung kasya 140. doon. Ayan, ha? Paano sila bibili ng tickets na eh? Dasal lang. Baka tayo yung kailangan magdasal ha. Basta mag-inquire po kayo sa D1 Manila sa Facebook. Okay? Yan. Ayan, ha? Excited. Ako, pinaghahandaan na po namin nila. Lalo na sila, ang haba ng kanyang stand-up comedy. Ha? Oo, ha? Oh my gosh! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sarap po ng aming mga manonood. Hindi pa po namin subscribers. Sana naman po mag-subscribe na kayo kasi madali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung ibigay ko ang aming episode niya, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya, kayong una-una man-notify na meron kaming latest update. Yes! At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po na yung vlog ko. Kasama ko si Mira at si Mami Soul. Nung nag-swimming si Mira. Diba? Kasama namin siya mag-swimming. Napakabibong bata. At mukhang kakabahan si Nay Oji. Bakit? Kasi may boyfriend din si Mira. Nakakaloka yung anak kong 6 years old. May kiniklaim siyang boyfriend. Nakakaloka. Ayaw niya i-share kay Mami Soul. Nakakaloka.
Ayan po, napakasaya ni Mira dyan. Panoorin niyo po yan. At syempre sa lahat po ng mga ikakasal ngayong September 9 and 10 po, nandun po tayo sa SMX Convention Center para sa Wedding Expo Philippines 2023. Na meron po tayong booth dyan. Nandun po si Mama Lai. Kaya bisitahin niyo po. Free ang registration pag nag-register po kayo sa www.themesandmotives.com. See you for this weekend! Yes. At syempre sa Tita Jegs channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. Luma na po itong vlog na to, pero bagong labas lang po. Happy? Okay na ba tayo? Panoorin niyo po yan sa Tita Jegs channel. At syempre, pasalamatan ko lang ang iconic star, ang Izumi Skin and Wellness, at ang N-Transition PH. Thank you po! At syempre pa aking panayam kay Marco Gumabaw. Ay, may bago siyang kwento. Oo. Pero bago din labas. Oo, naalala niya ito. Naku, ito yung naalala niya na talagang itinanong ko sa kanya, talaga? Ito. Kilala yung dad niya, si Dennis Roldan. Yes. Hindi ko rin siya openly sinasabi sa lahat, like sa mga interviews or what. Andun yung galit ko sa tatay ko. Very controversial yung paghuli sa tatay ko. Inaapi-api ako sa school, anak ng kidnapper yan. Ano na nga pala nangyari sa Nguya Squad? Parang hindi na siya masyadong napagkikita sa mga IG na nagsasama-sama. Well, nagkaroon ng falling out between... Ang dami na kasing mga ano ngayon mga mukhang pera, mga... to be honest, diba? Mga taong mukhang pera, mga taong clout lang ang habol. Ayan, sa OG Des Inspires, nandyan pa rin po yung kay Casey Concepcion. Wala pong nag-offload. Nandiyan pa rin si Casey Concepcion. Ayan. At syempre pa, yan di Ohana, Boracay Beach Resort. Yan. Syempre pa sa Station 3 ng Boracay. Kung gusto nyo magbakasyon, pumunta po kayo sa kanilang website para direkta kayo makipag-ugnayan. Yes! At magbubukas na ang water park ng Highland Valley Resort. The Valley of the North, Tita Geng! Advance happy birthday! Correct. At syempre pa si Erin Diaz at si Mami Soul nandyan sa September 9 sa Bucon, Manila. The only and largest beauty trade fair where online beauty brands unite in one place. Siyempre, si Mami Sol at si Erin nasa Mega Trade Hall 3 SM Mega Mall sa booth A4 para sa kanilang Aichi yogurt drink. Ayan. May meet and greet, tsaka syempre, bumili na lang kayo ng Aichi yogurt drink. Ay, masarap. In fairness. Diba? Natikman ko. May probiotics kasi yun. Tsaka stevia ang gamit. At saka parang nga daw, uminom ka na ng gulay. Naman. Ayan. At para sa Bucon, Manila yan. September 8 and 9. Yes! At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod. Papa Osin OG Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong hinihirit sa amin? Chika mo na! Tapos, puro Gcash ang bunga. Wala naman siya dito sa birthday niya. Wala pala ba? Huwag niyo pong padala. Wala pala sa birthday niya. Diba? Gusto ko QR code. Send ko po sa inyo. Walang mukha, diba? Ay! Ginamit ko